Sumainyo ang Panginoon. So, ipagpawanin po ninyo at wala tayong pang-kuryente. Hindi pa ata gumagana ang ating para magkaroon tayo ng kuryente. Ayaw pumasok. Isa ito sa mga kung tawagin nga po natin, lalo na kapag sumapit ang bagong taon, ay tayo ay natatakot sa mga bagay na hindi natin alam kung ano ang darating. Afraid of the unknown. Kinakatakutan ang mga bagay na hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Kuminsan, mas nauunahan pa tayo ng takot at pag-aalindangan. Bahagi yun na ipinamamanig natin ngayon. Sabi nga kung kailan hindi tayo inuulan, kasi malakas ang hangin, kaya wala tayong kuryente. Pero nawa, itong taon na ito, 2025, ay sa dakilang kapistahan ng pagpapahayag na pagpapakita at pagpapakilala ni Jesus noong araw ng kanyang kapanganakan at ng bagong taon, nakita natin yung pagpapahayag, pagpapakilala at pagpapakita ng batang si Jesus sa mga Hudyo na ipinakita sa atin sa pamagitan ng mga pastor. Ngayon naman, yung tinatawag natin tatlong pantas o tatlong ari. Ito po hindi mga Hudyo. Ang tawag natin dito ay pagano. Kaya pag sinabi mong pagano, kapag Hudyo ka at hindi Hudyo, ibig sabihin yun ang sinasabi ang pagano. Kaya huwag kayong masaktan kung narinig dito na mga pagano yan. Ibig lang sabihin nun ay hindi kayo katulad ng kanilang pananampalataya. Kasi yun ang itinuturing. Kapag hindi ka kabilang sa kanilang pananalig, ituturing kang pagano. Bagaman sa pagtingin ng mga Hudyo, ibig sabihin, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero hindi nang ibig sabihin, kaiba ito sa amin kasi ang mga Hudyo ay isa lamang ang sinasamba. Pero yun ang ibig sabihin ng salitang pagano. Hindi ka kasama at nabibilang sa pananampalataya na kinabibilangan noong nagsabi sa iyo na ikaw ay pagano. Kaya sa sentence, kapag sinabihan kayo ng pagano, pwede mo rin sinasabi na pagano pa rin. Kasi magkaiba tayo ng pananampalataya. Pero ito mo ay nagpapahayag natin na si Jesus ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ito ay para sa lahat. Ang kaligtasan na dulot ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi pwede natin i-contain sa isa lamang uri ng lahi o sa isang uri lamang ng paniniwala. Kaya bahagi o nanawa maging pamantayan natin, lalong-lalo na ngayong pagpasok natin ng taong 2025. Ito po yung ating unang linggo ng taon na ito. Tatlong bagay ang nais natin pag-nilay-nilayan sa pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus.
Ngayong taong 2025, sabi nga, sino ang hinahanap niyo? Ano ang hinahanap niyo? Yumaman? Magkaroon ng boyfriend? Magkaroon ng girlfriend? Magkaroon ng asawa? Magkaroon ng lupa at bahay? Magkaroon ng trabaho? Magkaroon ng anak? Bahagi yun na kung saan makita natin na maraming pwedeng makita natin sa taong 2025. Pero nawa, makikabay natin itong tatlong pantas. Bakit? Sinong hinahanap nila? Ang hari ng Israel. Nasa ating pinanganak ang hari ng Israel. Ang kanilang hinahanap ay walang iba kundi si Jesus. At din po nawa yung naging pamantayan din ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Huwag natin kalimutan si Jesus. Sapagkat maaaring hindi natin alam ang hamon na darating ngayong taon na itong 2025. Kasi may mga sinasabi na po natin, may mga kung ano-anong prediction, no? Ay huwag natin kalimutan na ang napakahalagay alin, kasama ko si Jesus. Yun nawa yung maging bahagi ng ating pagkilos sa daigdig na ito. Kahapon may mga kapatid tayo na tumanggap ng unang komunyon. Pagkilala na sa una nilang pagtanggap, nawakan ng bahagi ng kanilang pagkilos na huwag kalimutan na alin, kasama natin si Jesus. Kaya nga ho, napakalapit ng puso natin sa mahal na Birheng Maria. Bakit? Yung dinadasal natin, Apa, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, full of grace. Bakit? Kasi sumasa iyo ang Panginoon. Ano? So kaya po, bahagi, palagi natin hanapin sa Jesus. Sa gitna ng mga hinahanap natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng liwanag at tatanglaw sa atin. Kaya nga po sinabi rito na rin, nakita nila yung tala. Nagalak sila sapagkat nakita nila yung tala. Hindi lamang yung talang gumagabay sa kanila patungo kay Jesus, ngunit alin? Si Jesus, ang tala na tatanglaw sa ating mga hinahanap sa taong itong 2025. Pangalawa, bahagi ng ating pagninilay para po sa araw na ito alin. Kapag natakbuhan mo sa Jesus, katulad noon ng tatlong mago, anong ginawa nila? Sila ay nagalak, sumamba, at naghandog ng kanilang mga alay. Ibinahagi ko rito yung ginto, insenso, at mira. Yun ang kanilang inialay. Huwag natin kalimutan na mag-alay. Mag-alay. Bakit tayo mag-alay? Kasi katulad po ng tatlong mago na ito, yung tunay na pagsamba ay magtuturo sa atin at magtutulak sa atin. I would like to use the word magtutulak sa atin. Kasi hindi tunay ang pagsamba kung walang mag-aalay.
Kinakailangan tayo ay mag-alay. Pero anong iaalay? Kung anong mayroon kayo. No? Pero iniaalay para ano? Kasi bakit nag-alay itong tatlong ito? Kasi si Jesus ang unang alay. Si Jesus ang pinakasukdulan ng lahat ng mga alay. Siya ang higit na kung saan ay inihahandog sa atin tuwing tayo nagdiriwang at nagkakatagpo-tagpo sa banal na pagdiriwang ng misa. Yung ating alay ay kaakibat lamang o nakikiisa lamang sa pag-aalay ni Jesus. O yun naman yung huwag natin kalimutan. So, saan natin pwede ialay? Anong pwede natin ialay? Kung anong meron tayo. Sabi nga natin sa tatlong bahagi ng ating pakikisa kay Kristo. Mahal yung ating mga panalangin. Ang dami natin tayo kumisan, maraming tayong reklamo, pero hindi natin yung pinagdarasal. Yung mga reklamo nyo, ialay niyo yan. Gawin yung alay. Yung ating mabuting halimbawa, instead na ipagyabang ninyo yung inyong mga accomplishment, ialay ninyo sa Diyos. Bahagi yun ng pagtugon ng pakikisa natin kay Jesus. Pagkakataon na kung saan ay makilao natin. Ano pa ang pwede natin ialay? Ang ating paglilingkod. Kasi yung bawat paglilingkod natin, ay sabihaw natin, ay isang paglilingkod na ang tulong-tulong, yung improvement ng bawat isa, ay hindi naman ikaw lang ang magaling. Yun ay kabahagi ng bawat pagkilos ng bawat kabahagi ng lipunang ginagalawa natin. Kaya kung kapag uunlad ang pangil, hindi lang magawa ng isang tao. Sabi nga natin, networking yan eh. Hindi ang tawag natin networking. Hindi yung networking na scam, yung networking na mga nauna lamang yumaman. Hindi, pag sinabi ng networking, tulong-tulong. Ano yung pwede kong iambag sa pagkilos? Kaya po siguro, para umunlad ang pangil, ay mas kailangan natin ng patuloy at sama-samang paglilingkod. Kaya, yun ang tingnan natin. May naialay ba ako? Ano yung naialay ko? At yung pag-aalay ko ba'y alin? Isinasama ko sa pag-aalay ng dakilang alay na walang iba, kundi si Jesus. Pangatlo, bahagi yun na kung saan ay huwag natin kalimutan. Anong sabi yun sa Ebanghelyo? Sila ay sinabihan ng Diyos sa pamagitan ng panaginip. So, may mensahe pa sa iyo ang Diyos para sa taong itong 2025. Baka sabihin natin na hindi ko pa po alam, hanapin ninyo. Kasi nga, itong tatlong mago na ito kung talagang makita natin na natakbuhan nila si Jesus, hindi ko pwedeng wala siyang mensahe sa atin. Maaaring sa iba't ibang pamamaraan, maaaring sa pamagitan ng mga tao na sa paligid natin, maaaring sa pamagitan ng mga magulang natin, maaaring sa pamagitan ng mga taong nakakausap natin, maaaring sa panaginip natin, maaaring sa pagbabasa ninyo ng banal na kasulatan. Pero nawa, makita natin na alin, may sinasabi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag natin sabihin na hindi nagsasalita ang Diyos sa atin. Kasi may mensahe tayo. Kasi kapag wala ako doon,
ay lalo natin hindi matutugunan yung kanyang panawagan. No? Bahagi yun. At yun po ay may dalawang ibig sabihin na alin na ibinibigay na mensahe sa atin. Ano yun? Una, ay yung follow the instruction. Alam natin na kung saan ay makita po natin. Sigurado may mensahe sa atin at sundan natin yung instruction. Pag sinabi natin instruction, sabi na natin mayroong ipinapahayag sa atin. At pangalawa, yung pamamaraan kung bakit natin gagawin ito. Dito sa Ebanghelyo, anong sabi ng banal na kasulatan? Huwag na kayong bumalik kay Herodes. So bahagi yun, very detailed. Kaya anong ginawa nila? Nag-iba na sila ng daan pauwi. So bahagi yun ang kung saan ay makita natin. Kasi napakahalaga ho yung pagsunod. Tayo naman ay tumanggap ng NCA, iba na ang tawag ngayon. Hindi ko na alam ang tawag ngayon, pero nung panahon po natin, NCA. Pag sinabi mo ano yung instruction, lagyan mo, fill up yung circle. Maaaring tama yung sagot mo, pero kapag pamamaraan ng sagot mo, in-circle mo yung circle. Tama yung sagot mo, pero wrong pagdating sa computer. Bakit? You do not follow instruction. So yung Diyos may sinasabi sa atin, follow that instruction. Listen to the instruction and follow that instruction. Nang sa ganon, katulad ni Maria, ano masasabi natin? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Hindi tayo makakarating doon, katulad ni Maria, kapag hindi tayo nakikinig sa mensahe ng Diyos. So ito pong tatlong ito. Una, ay bahagi ko ng pagtugon at tinatawagan tayo ng buong may kapal na hanapin natin at isama natin palagi sa Jesus. Pangalawa, matuto tayong maghandog ng sarili. Pangatlo, ay makinig tayo at sumunod sa mensahe ng Diyos na ipinapahayag sa atin personally.